Siya si Joseph John Gakusan, bartender po sa Jeddah. Natagpo ang wala ng buhay, puno ng saksak. Wala yun dito sa Raffy Tulfo in Action live stream ngayong araw na to. According sa magulang nitong lalaki, ang tumawag daw upang ibalita sa kanila na wala na itong si Kabayan is mismong girlfriend, which is an OFW rin po sa Jeddah, Saudi Arabia. But may konting problema. Bago mangyari ang matagpuan na wala ng buhay itong si Kabayan at puno ng saksak, huling nakasama pala nitong si Kabayan mismong girlfriend niya. Magandang araw po sa inyo lahat and magandang gabi dito naman sa Pilipinas. Medyo hindi tayo okay sa live streaming kaya mas minabuti ko na ho na recorded and ipi-play na lang natin as premiere po. No? Ngayon lang naman ito. Then we will go back to live streaming once we get back in the UK naman. So, kamusta kayo? Yan. Dito sa Pilipinas, medyo mainit-init. Kaya naman. At nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. I think this is the severe, how would I say, severe ba? Pinakapangit na napanood ko sa episode na sa Raffy Tulfo in Action. And I just wanted to share with you kung ano yung nangyari sa isang OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Pakinggan natin ito, kapatid. Studio po natin si Ma'am Eliza Gakusan and si Mr. Juanito Gakusan at humihingi po ng tulong no na mapaimbestigahan po yung nangyari sa kanilang anak na si Joseph John Gakusan. Namatay po siya. Apo. Nabalitaan na lang daw po nila mula sa girlfriend nito na isang OFW rin po sa Jeddah na pumanaw po ang kanilang anak na si Joseph sa Dapat nilalagay niyo Jeddah. doon. Yes po, January 2 po. At ang cause of death po, Idol Raffy, is stabbing po. Okay. Bago ang lahat, Nay, ang aming pong taus-pusong pagkikiramay. Okay. Si Sir Joseph ay bartender sa Jeddah. Meron na pong ginawang investigasyon yung mga otoridad doon sa insidente. Nasabi na ho sa inyo. Sinabi po na ano daw po, nasaksak na po yung anak ko, sir. May suspect na po, identified. Kasi nalaman po namin, sir, nung January 2, may tumawag po sa asawa ko. Kasi ano niya po yun, yung girlfriend po nito, ka-chat niya po yung girlfriend nito. Tapos pinaabot po sa asawa ko ng January 2 ng madaling araw, alas 4 po ng madaling araw, sinabi pong patay na daw po yung anak namin. Siya po yung muling kasama, sir. Hindi pa alam kung sino. Walang suspect pa. Wala po. Okay. Kausapin natin itong GBMLT Manpower Services, yung kanyang agency. Sa pamagitan ni Liene Telio. Magandang hapon po, Miss Telio. Hello po, sir. Well, I wish hindi to Pilipino I mean, hindi suspect dito Pilipino kasi ilang beses na rin po napabalita, no? Saksi mismo si Senator Idol, no? Raffy Tulfo, na nakaraan, issue ng isang kasambahay na lagi napapagalitan ng amo dahil sinusumbong ng kapwa Pilipino. I hope this time naman hindi ho Pilipino ito kasi mangyayari nito mahahati sa dalawa ang ating gobyerno. Whether, siyempre, kung Pilipino ito, para lang meron kayong background, ipagtatanggol din ng ating Pilipinas ang karapatan, gobyerno ng Pilipinas sa Jeddah, ang karapatan ng isang OFW ang akusado. Alam niyo naman po anong purpose at ng MW at ng DFA, embassy, pagdating sa mga Pilipino dyan sa Saudi Arabia, kahit ho sila ay gumawa ng katarantaduhan, ipagtatanggol at ipagtatanggol pa rin ho ito ng ating gobyerno.
So mahahati ito. Wag lang sanang tama yung hinala ko, ha. Wag lang ako tumama dito. Kung Pilipino ito laban sa kapwa Pilipino, yari tayo dito. Pero pakinggan natin. Afternoon. Alam niyo na po yung insidente? Yes po sir, may ano po, kasi for the very first start naman po sir, ay magkausap naman po kami ng family ni OFW. Okay, may suspect na ho ba yung mga otoridad doon sa Jeddah? May police report po kaming na-receive sir. Ano pong sabi sa police report, Ang ma'am? nakalagay lang po dun sir, stabbing lang po. So, hanggang ngayon tinutugis pa rin yung suspect, inaalam kung sino. Hindi pa. We're not sure din po kasi kasi ang nakalagay po sa police report is stabbing. Wala naman pong in-indicate po doon kung suicide or may iba pa po. Basta stabbing lang po nilagay nila. So, incomplete yung report. Nadala pa ho ba sa ospital at nakapagsalita pa ho yung victim kung sino yung sumaksak sa kanya? Hindi na po sir, patay na po yata yung Dead on the OFW spot. po, obvious po. Tapos hindi naman din po aware yung sir kasi labas po siya ng company accommodation. Hindi po siya sa company mismo nangyari. Kaya nga po, siyempre, nag-imbestiga po yung mga otoridad ng Jeddah. Yes po. So, kung walang nakalagay na pangalan ng Kung suspect, gusto niyo sir, isend ko rin sa inyo yung police report. okay, nabigyan na po. Meron na po, sir. Nandyan po sa family sir, binigyan po namin sila ng kopya. Okay. Tawagan nga natin, Odette, yung DMW o OWA. Okay. Ako kasi, I've been a manager sa Saudi Arabia for how many years? At pagdating po sa mga ganitong sitwasyon na leave out ang tawag doon eh. Kung hindi po sila nakabukod sila sa accommodation, whatever happens there, it is not responsibility of the company, but meron din silang dapat na gawing investigasyon when it comes sa mga ganyang issues, no? Kumbaga, nangyari yung krimen outside of the work. And kung titingnan mo, bakit hindi ho responsibilidad? Kasi kung ang worker nasa bahay, accommodation, ano man ang mangyari sa accommodation, pananagutan yun ng company. Intindihan niyo ba ako? Kasi part pa rin ng accommodation, ng company yung accommodation. Pero since dito, hindi siya sa accommodation nangyari. Labas dito yung yung company. Absuelto agad. Kung titingnan mo. Pero titingnan natin, baka meron pang bulilyasong mangyayari dito. Siyempre, yung OWA at DMW may pag-ugnayan yan sa Jeddah authorities. Hindi, kulang eh. Siguro they're facing a blank wall. They don't know who the suspects are. At anong motibo. Wala ho ba siya mga kagalit na Wala nasasabi sa naman inyo? po, yung mga kasama niya po sa accommodation, sir, wala namang sinasabing po. So, bago po siya masaksak, kausap lang niya po yung kanyang girlfriend. Opo, yun sir, yung sabing Yun magkikita po, daw sila. sir, yung kasama niya, sir. Yan po yung kasama niya, yung girlfriend. Yung girlfriend po yung nagpaalam sa amin, sir, na patay na po yung anak namin. Tapos iniwanan niya daw sir, yung anak ko doon. Tapos tinawagan daw siya ng may-ari ng accommodation. Sino po tinawagan yung? Yung umalis daw yung babae sir. Tapos ang sabi yung babae, bumalik siya kasi tinawagan siya ng may-ari ng Transcend na dugaan na daw yung anak ko. Pero hindi kasama si girlfriend nung mangyari yung stabbing. Nagsama pa sila sir kasi inamin. Magkasama? Iniwan niya daw po yung anak ko doon sa transit, sir. Transient. Iniwan niya doon sa transient, Opo. then umalis na si girlfriend. Opo. Tapos yung kwento po niya, nung tumawag po siya sa asawa ko, pinaalam daw po sa kanya nung may-ari ng Transcend na duguan na daw po yung anak ko doon sa kwartong iniwan ng babae. Ng girlfriend. Gaano katagal po yung iniwan ni babae? Mahirap dito. Magiging, magiging parang, ano ba tawag doon? Suspect pa, no? Paghihinalaan pa itong si babae kasi magkasama pala sa transient. Inuupahan. Bago mangyari ang krimen. So, madaling sabi, parehong OFW ito. Nako po, yari tayo dito.
Dito iikot marahil, no, sa tingin ko iikutan ngayon ni Senator Rapi Tulfo yung bawat anggulong magkasama pa sila nung girlfriend niya bago mamatay itong si Kabayan. Yung anak nyo at Bago natagpuan natagpuan po. bago natagpuan na. Bulag po kami, sir. Hindi Wala po namin po kami alam alam, sir, kasi sa mga nangyari. Dinala na daw sa ng pulis sir eh, ng pulis task dinala yung babae inimbestigahan. Tapos nailabas daw ng amo niya yung babae. So Hindi- tama lang na imbestigahan yung babae kasi Opo, siya yung huling sir. nakita ng victim at sinabi na dinala sa transient. So meron ba, ang tanong diyan, sino-sino yung mga kasama niya sa transient? Yun po, sir. Yung Dalawa lang kami yata namin, sila sir. Dalawa lang sila? May kasama siya doon sa transient? O dalawa lang sila ng Dalawa girlfriend lang niya? sir, dalawa lang sila daw. Ng girlfriend niya? Oo, yun ang sabi ng O di, dapat yung girlfriend niya gawing yun person of interest. Yun nga. Tapos yung girlfriend niya mismo ang nag-report na patay na. Opo. Tsaka marami po siya, Yung sir, pamamanta victim. sa anak ko, sir. Nag-aaway ng Opo, girlfriend. Opo. Marami po kaming nakaano po sa cellphone yung May pamamanta. mapagbabanta na si Opo. girlfriend. O si girlfriend ang suspect. Hindi daw po mapapakinabangan ng ibang babae yung anak ko. Sabi po doon po sa mga text niya. Person of interest pa lang, Senator. Biglang suspect na agad dahil lang sa sinabi ng family niya. Iimbestigahan yan. Ano kayang trabaho ni babae, no? Ano kayang trabaho ni babae? Tayo mapanakit kayong mga ano ha? Kaya boys, ingat-ingat ha. Too much love will kill you. Kung ako, person of interest yan. Kaso sa police report po, walang minimension na Opo, suspect wala o po. kahit man lang person of interest. Kaya kawawa po. So kami, base sir. po sa sinasabi niyo, may mga pagbabanta na si girlfriend at siya yung huling kasama o nakita na buhay tong anak niyo, dapat si girlfriend suspect po dito. kwan sir, may pinainom siguro lalaban yung anak ko kung masakit yung saksakin ka magigising ka eh. Saan daw po tama namang Ang saksa? sabi ng babae sa akin, sir, tiyan daw ang tama. Tapos sasabihin niya na naman leeg. Hindi tama yung sinasabi niyang kwan. Walang kalaban-laban anak ko, sir. Ito, Pinatay niya. Bait na nga. Yan na, no? Sa point of view ng nanay, ang pumatay, babae. Dahil sa mga inconsistent na sagot at pahayag ng babae. Ngayon, hindi pa naman pinapangalanan yung babae. No? Patay tayo dyan. Sir, tulungan niyo po kami. May uwi lang po yung anak ko, sir. Napamak na po siya doon. Pilipino po yung girlfriend niya. Ito po, kausapin po natin. Ay, si girlfriend, kausapin na si girlfriend. Makikipag-usap pa sa atin si girlfriend, si Mary Joy Cabubas. Ringing pa po, sir. Ringing, hindi sumasagot. Opo. Nawawala din ang cellphone at wallet. So palagi po nag-aaway si girlfriend at saka yung inyong anak. At may Mapapa. Sisipot ka ba? Tinatawagan yung girlfriend eh. Pag sumipot to, yari ka dito ate. Huhusgahan ka ng buong Pilipinas niyan. Maniwala ka sa hindi. Dito pa lang eh, si senator pa lang at pamilya pa lang, ikaw na pinagsususpetsahan eh. Patay tayo dyan. babanta. Kung tama po yung mga sinasabi nyo, si girlfriend dapat primary suspect na. Tapos siya yung huling nakakita sa Siya anak po niya ng yung buhay. huling kasama ng anak Huling ko, sir. kasama. Baka sinabi ho na wala makikinabang sa ibang babae. Oo po, wala pong ibang makikinabang sa anak ko. Sige, kausapin po natin si Attorney Hans Leo Kakdak, yung ating secretary sa DMW. Attorney Kakdak, Secretary Kakdak. Sir, magandang hapon po, sir. Secretary. Yes, magandang hapon, Chair Senator at sa inyong mga tagapakinig, tagapunod at sa pamilya po ng ating mahal na OFW. Magandang hapon din po. Nakarating na po sa inyo itong kaso, Sec. Yung pananaksak sa isang OFW natin sa Jeddah, bartender Saudi Arabia. Nasaksak siya sa transient at ang kasama niya sa transient yung kanyang girlfriend at huling nakitang buhay itong victim
kasama ay itong girlfriend at si girlfriend ang report sa pulis at si girlfriend tumawag sa mga magulang, sinabi patay na at may mga pagbabanta, bagong insidente si girlfriend kay boyfriend at nagsabi pa raw na wala makikinabang sa ibang babae, etc. Pero sa police report, ganito ba standard ang pagkukuha ng paggagawa ng police report ng mga taga Saudi Arabia? Nilagay stabbing at wala man lang nakalay cause of death, wala man lang yung sa ginagawa ng investigasyon, kinakausap yung mga suspect o kinausap yung mga kasamahan, etc. Ganito ba yung style sa Saudi? Kakaalam ko po, Sen, hindi po ganyan. Mas may mga detalye pong nakalagay doon at usually meron pang hindi po, ibig sabihin hindi agad-agaran o hindi instant yung labas ng investigation ng police kasi it will usually take some time, let's say a few days lang naman bago ilabas. So pinatitignan ko na po, Chair Sen, sa ating labor attaché on the ground itong matter na ito, and rest assured we also have an appointed lawyer na mismong kakausap na mismong nakakasalita ng Arabic at makikipag-usap dun sa kapulisan para magkaroon ng mas detalyadong report po. Okay, sandila po. Sek, so ma'am, si girlfriend nasaan? Doon din po sa Jeddah, sir. Sek, si girlfriend daw kinausap ng mga Saudi authorities kaya lang tinubos daw agad nung amo nung girlfriend. Pinakawalan. So siguro po kausapin din po ng labor attaché natin itong si girlfriend para kunan natin ng salaysay o statement kung ano Yes, ba. sir. Yes, sir. Of yung course, mga sir. Of nalalaman course, sir. Of course, sir. We will definitely reach out and talk to the girlfriend. OFW din naman po siya malamang. Opo. Kaya't nasa sa protection din po natin siya at concern. So we will reach out also to her, sir, pati yung abogado natin kasi nasa aspetong legal na po ito, kaya't mahalagang makausap siya ng abogado natin. Tama. Okay, ang tanong ngayon, sir, pwede bang agad-agad mapauwi ito? Hindi muna hanggang hindi matapos yung investigasyon. Sir, otoridad? it will take a bit of time. Not too long, sir, pero yun nga po, usually yung labi po kasi ng nasawi, lalo na yung napaslang, ay kasama po yan sa investigasyon. Bahagi ng pagpapaliwanag kung ano nangyari, yung mga sugat na natamo ng kanyang labi. So, hindi pa agaran po, Sen, ang tansya ko po, mga 2 linggo, ganyan, 2-3 linggo bago siya makauwi. Isang buwan na, sir. Kulang isang buwan na. Mag-iisang buwan na raw po, Gusto sir. na namin may uwi kung kuhan kasi kawawa na dun sa Pero kahit na freezer. gusto po natin maiuwi, pero kung meron pong batas kasi doon sa Saudi na kailangan maimbestigahan muna, kailangan meron munang resulta sa ginagawa ng investigasyon, final, bago na i-release yung bangkay. Tama ba ako, Sek? Yes, sir. But nevertheless, sir, estima ko lang naman po yung 2 weeks. It could be earlier, Tay. So, sisikapin po natin sa lalo madaling panahon. Pero hindi po dapat makahadlang o makaagrabyado sa kaso, sa panig natin. So, sisiguraduhin naman po natin na pag-uwi niya ay tapos na yung lahat ng kailangan malaman tungkol sa investigasyon. Okay. Isang So, concern pa, sir. Opo, ma'am. Baka pwede po namin maano yung cellphone niya po nung araw pong namatay siya at saka yung mga Nawawala wallet. po. Opo, ATM nawawala sa po kawalit eh. niya, Senator. Yeah. Kaya po kasama po isa gagawin. Ang po sabi po investigasyon. kasi sa agency, Senator, wala daw eh. Sa company po doon. Ngayon yung account niya daw naka-block na kapag patay na daw yung tao doon. Wala na rin daw yung account. Bakit? Yeah, kasama po yan. Kaya po sabi ni Secretary Hans Lekakdak, makikipag-ugnayan. Alright. Medyo magulo tong ipapaliwanag ko ha. So, the victim is Filipino and the allegedly suspect Filipino din. So, sa embassy, sa consulate, may mga abogado. So, one of those, magiging abogado ng namatay. And if I'm not mistaken, one of the legal attorney din na nasa Philippine Consulate, ang tatay yung abogado rin ng babaeng suspect na Pilipina. So, ang mangyayari dito, rambulan. Magrarambulan yung dalawa. And I do not know.
Kasi kung titingnan mo, kasi meron tayong legal solicitor sa Jeddah na binayaran ng pinasasahod ng ating government, no? So, tatayo isa doon sa panig ng babae, yung isa naman sa panig ng namatay. Anyway, allegedly pa lang naman ito kung talagang ang pumatay dito is si Kabayang Pinay. Wala pa tayong assurance. Pangalawa, doon sa sinabi naman dito, nung namatay si Kabayan, block na rin po yung account. Siguro they refer to the Facebook. Kasi sa Facebook, 'di ba, meron namang kasing doon account na point na pag ang isang tao namatay, automatically mabablock na yung Facebook account ng isang tao. So, kung ang pinaghihinalaan nitong tatay is yung babae na kinuha yung cellphone at binalak, etc., etc., hindi pa tayo sigurado, kasi siguro naman kayo, nagfe-Facebook kayo, no? Alam niyo naman siguro na yung sinasabi ko, na merong isang particular na button sa Facebook na once na pinindot mo yon, ikaw ay namatay, automatic blanco na yun. Ito yung medyo disadvantage ng Facebook kasi if the person died due to accident or allegedly crime committed by somebody else, hindi mabubuksa yung Facebook Messenger. Sino yung mga huling nakakausap to? Sila sa Saudi authorities, siyempre kasama sa imbestigahan, ano ba talaga nangyari kasi nawawala yung cellphone, nasaan cellphone, nasaan yung wallet, etc. Kasama na po yan. Siyempre yung agency po, pag tinanong nyo, wala ba rin po alam agency in fairness. Ang mas may makakaalam po dyan, yung mga investigador sa Saudi, yung mga otoridad, yung mga pulis. Of course, sa paggagawa ng investigasyon ng mga Saudi authorities, kasama po yung ating mga taga-DMW yan, kasama yung mga taga-imbahan natin, sama-sama po sila sa titingnan kung ano talaga yung buong pangyari. So, Sec, ibibigay po namin, if it's okay with you, yung number mo para every now and then pwede kayo magtawagan, mabigyan niyo po sila ng update po, Sec. Yes po, Sen. Please, at papupuntahan pa ho natin sa bahay ni nanay at tatay yung ating tauhan DMW OWA para personal na makadaupalad si nanay at tatay. Wow, very good. Narinig niyo po. So may pupunta pong mga taga-OWA sa bahay ninyo, kausapin kayo para i-briefing din kayo kung ano yung mga ginagawa nating gobyerno, ginagawa ng gobyerno doon. From time to time, ma-update po kayo. Okay? Yan, galing na po mismo sa kataas-taasan sa DMW Secretary ka. Wait a minute, what if magpatulpo din yung magulang partido naman nung pinaghihinalaang akusado, which is Pilipino din. Tapos ipatulfo itong mga to. Mararambulan tayo dito, Senator, ha? Madidivide tayo. Ngayon, linawin din natin. Sir Jan, kung namatay ito at napatunayan na pinatay talaga ng kababayan natin, yung kabayan din natin, makukulong ba ito dun sa Saudi? Absolutely yes. Okay? Makukulong yon. Depende pa sa magiging hatol mismo ng Saudi government. Paano kung hindi? That's another question. Paano kung napatunayan na hindi naman po pumatay? 'Di ba? Paano, Sir Jan, kung hindi pinatay nung ano? Ngayon, nasa isip pa rin ng family, ang pumatay is yung kabayan. Pwede ba nila itong kasuhan sa Pilipinas? Ngayon, kung pagbabasihan natin is territoriality, kasi may isasaligang batas natin, once na ang krimen ay nangyari outside of the Philippines, hindi ka pwede magkaso sa Pilipinas. Ang pwede mong isang pangkaso if the crime committed inside the Philippines. That's another question. Sana may part to, no? Sana marinig din natin yung panig ng babae. At yung kung definitely alam na rin ng babae at family ng babae na ipinatulfo siya ng pamilya nung OFW yung boyfriend niya. We'll see. Okay? Sige po. At syempre, tulad ng dati, Sec, mayroon pong matatanggap na mga benepisyo. Yes Ito po. naman from DMW sa Yes OWA. po. Okay. Yes po. Sige. Maraming salamat po, Attorney Cactac o Secretary Cactac, sir.
Thank you very Thank much you. po, sir. Thank you po, Chair Sen at Nanay Tatay. Wag po kayo mag-alala, tutulong po tayo. Maraming salamat po. Thank you po. Sir, ma'am, nakarating na kay Secretary Kakdak. Napakagaling po itong si Secretary Kakdak. Mabilis din po umaksyon. Sige po, magtiwala lang po kayo. Plus ako po nakatutok din. Ako naman po bilang chairman, committee chairman sa Senate ng DMW. Tututukan ko po ito. For the meantime, punta kay Odette kung ano maitutulong namin sa inyo for the meantime, pansamantala. And then tututok po si Secretary Kakdak. Ha? Salamat po. Sa muli, nakikiramay po kami. Thank you po. Thank you po. Alam mo, ang galing po Condolence po, ma'am. Secretary Kakdak. Magaling siya magpaliwanag. Yung boses pa lang niya, mahinahon. Kahit na yung isang OFW, kamag-anong OFW, nagdadalamhati, umiiyak. Pag narinig yung boses ni Secretary Kakdak, malumanay, mapapanatag yung kalooban mo. Kanina umiyak sila, narinig yung boses ni Secretary Kakdak. Medyo huminahon sila. Okay. Alam mo, hindi totoo to, from my heart. Hindi ako mambobola. Ito si Secretary Kakdak, ang gusto ko makasama sa Senado sa 2028. Totoo yan. Ibibigay ko na sa kanya yung chairmanship ng DMW, tapos akin na yung dole. Para at least matutukan namin yung mga committee na paborito namin. Opo. Bagay na bagay sa kanya. Siya yung committee chair ng DMW, tapos ako sa dole. Partner kami, magtulungan kami. Tandem kayo, sir. I'll see you sa 2028 sana. Sek Kakdak. Mag-tandem tayo, mag-Batman and Robin tayo doon sa Senado para sa mga manggagawa at sa mga OFWs natin. Napakagaling. Kahit na kasi anong oras natatawagan to kahit na Politika na yan. Nakakaamoy ako. Actually, matagal ko nang alam yan na may planong na merong nagpo-push na tumakbo siya sa Senado. Matagal ko nang alam yan. Anyway, tawagan natin ng Jeddah. We'll see kung we'll just need to make sure if ano nangyayari doon. Di pa ako nasagot yung Polo Jeddah. Tatanungin lang natin kung talagang primary suspect ba talaga itong si Kabayan or hindi. Hawak na po ng Philippine Consulate MW Jeddah ang kaso na ito. Pero tanong ko lang. Kasi may tatayong abogado dito eh. Abogado ng kabayan nating pinatay. Dahil sa Pilipino din ang pinaghihinalaang suspect, siya daw yung huling nakakausap at nakakasama, may tatayo ding abogado para naman sa panig ng kabayan din nating OFW. So ibig sabihin, dalawang abogadong irerepresenta ng ating Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Jeddah, para sa dalawa nating kabayang nagpatayan. Kung totoo man. Kung totoo man. Sino kaya mananalo dito? Ang side ni lalaki o ang side ni babae? Pero what if mapatunayan na ang pumatay talaga dito is si Kabayan, is yung girlfriend? Well, wala na tayong dapat pang pagtalunan. Alam na natin na susunod na kabanatang mangyayari kung mapapatunayan na ang pumatay dito is si girlfriend. Makukulong ito at depende pa yon kung habang buhay or may kasamang tanggal helmet. Tayo sigurado. Pero sa kabilang banda, paano kung hindi totoo na siya yung pumatay sa kabayan natin? Pero hindi matanggap, let's say, siyempre, no? Nasa point na sa isip ng pamilya, ang primary suspect dito is the girlfriend. Paano naman kung lumabas sa investigasyon na hindi pala si girlfriend ang suspect dito? Matanggap kaya ng pamilya niyan? Pwede bang kasuhan ni family ng lalaking ito, yung girlfriend na kabayan natin? Well, kung titingnan natin sa ating saligang batas, yung territoriality, ang anumang krimen na nangyari sa labas ng Pilipinas, hindi sakop ng Pilipinas. Itama nyo na lang po ako kung mali ako. Tingnan natin ang magiging kabanata nito. Sana may part 2 din, ano? Kasi tinatawagan dito sa live streaming yung girlfriend, hindi siya sumagot. Siguro dahil natatakot na rin siya, wala pang lakas ng loob para
mag-counter. We'll see kung ano mangyayari dito. Hello, sir. Magandang hapon po dyan. Magandang hapon nga dito dahil tumawag ka. Ano, may kapirahan ba tayo dyan? Nasa Pilipinas ako, labat. Ano? Ay, maraming pera dyan, Pilipinas. Oo. Alam mo naman po, ako po ay posesero na sa mga kasong lumalabas sa internet. At ang napanood ko ngayon ay isang kaso ng pagpatay sa ating kabayan sa Jeddah na isang bartender. At na-livestream na ito sa Rappi Tulfo. Bartender, Ah, pinatay. natagpuan saksak. Hindi pa ba kayo nasabihan? Kailan yan? Kailan daw? 1 month ago na to. Tapos na yan. Baka nakauwi na yan. Oh, really? Si John Joseph? Yeah, kung 1 month, hindi naiuwi na yan. Yung lalaki? I don't know. Ano ba pangalan? Joseph John. Joseph Gunn. Tanong ko kung ano ng status. Pero usually, napapauwi nila yan. Unless mayroong request for in-depth investigation. Kung crime yan, baka matilay yung uwi dahil usually hinihintay nila yung anong tawag yan? What? Hindi forensic yung mas thorough na investigation yung medyo nadidili ng konti. Okay. Attorney, ang kaso dito, ang pinaghihinalaan ng pamilyang pumatay is the girlfriend, which is yung huling kasama niya bago ang krimen na nangyari. Para naalala ko na yan. Yes. My girlfriend yan na nag-meet sila and then nagtulog sila sa isang lugar. And then parang may sila, I don't know kung alisan ba yun. Mailan yata. And then the allegation ng babae nagpamatay daw. After na umalis siya, umuwi na siya doon sa pinagtatrabahoan niya. After a while, may tumawag daw na sumakabilang buhay na si yung Kabayan. oo. So nag-insist yung mga tao natin. I'm not sure kung medyo na may idea na ako kung ito ba yun referring to this. Ito nga po yun. Ang theory din ng police ay yun na nga, nagpakamatay. Sabi ko, sabi ko, there more evidence. Kung i-validate nyo kung tutubang nagpakamatayan. So, parang may report na kami dyan. Yung baga ng pulis, pinanindigan nila ay yun, nagpakamatay. Yung mga pulis, hawak pa niya yung saksak at yun na nga, nandun pa daw nakatanim pa daw sa dibdib. Yung lalaki. Walang fingerprint yung babae doon. Walang, yun ang usually ang mga pulis nag-fingerprint yan, yan. So, yun ang hindi natin alam kung yung babae, may fingerprint ba doon, kinonsider ng mga pulis, wala. Pero actually, yung babae na interview natin, tumawag siya sa atin. Opo. Oo. Tapos, nakausap ng mga ako natin dito. Nag-text. Sabi nila, i-text mo yung siya. Ayun, narrate niya yung nangyari sa kanila. Sir, kung mapatunayan na hindi kasama sa pangyayari ang kabayan nating OFW at hindi kumbinsido ang pamilya ng namatay
na hindi suspect itong si girlfriend, pwede po ba nilang kasuhan ito sa Pilipinas? Jurisdictional ang crime eh. Oo. Criminal case. Baka hindi. no? Jurisdictional yan eh. Oo. Sa atin dito, kahit mag-insist tayo mag-file dito, kung ang findings ng police wala talagang foul play, di-dismiss din nila yung kaso dito. That's the problem. Oo. Dinoble check ko lang sir just to have a clarification kasi medyo sa YouTube channel ni Senator Rapi Tulfo mainit na pinag-usapan si girlfriend ng suspect. Para lang magkaroon ng insight yung mga Pilipino. Actually, initially, talagang nagsuspect din ako. No? And then, yung mga tao natin, yung sa ATM natin, sabi ko, in-deep yung, yung gathering of information ninyo dyan. Ayun, may nakausap sila na isa rin Pilipino. Ayun, yung una-unang nag-report sa amin, ay Pilipino din. Una-unang tumawag sa ATM natin, Pilipino din. At yun ang sinasabi niya, nagpakamatay daw. And then, tumawag naman yung babae, nagpakamatay daw. And then, ayun na nga, pinadeploy natin yung mga tao natin. Several times sila bumalik sa police at sa forensic. Until noong una, sabi din ng mga tao natin na kailangan anuhin natin to, masinsinan yung pag-observe natin at pag-evaluate natin sa mga information na nagagather natin because this is a suicide, this is an alleged suicide. So, aware na sila sa instruction ko pagka suicide, may allegation of suicide, kailangan proactive, magkumuha kayo ng gather more evidence to ascertain if it is really a suicide case. So, yun ang ginawa nila dito. Thank you very much. Yung last na report nila sa akin is that is it. We have, sabi nila, if this is the findings of the police na nag-insist sila na ganito, we have no choice but to also believe on that. Although kasi sabi nila, wala naman tayong evidence. Yung police na first responder. Ayun ang nakakahawak ng evidence. And then they said na ganito yung dito, findings nila. So, who are we to dispute that findings kung hindi naman tayo ang first responder, and then all the parties are Filipino. Tama Diba? po. Yung suspicion na pwedeng panigan ng pulis itong kabilang ito dahil Arabo ay wala yun. Hindi naman Arabo yun. Exactly. Oo. Kapwa Pilipino. So ito pong kabayan natin ay mapapauwi na rin to. Yung, may communication ang ATN natin, yung SOR at saka yung next of kin. Okay. Thank you very much po. Attorney, at least naging klaro rin po sa inyo kasi usap-usapan ngayon ito sa internet. And ako naman ay hindi basta-basta maglalabas ng ebidensya o ng anumang video nang hindi ako sigurado. Dahil it's between Filipino. Ay, siyempre. Sigurista ka eh. Mahirap na magkamali. Hindi lang marites. Sige. Thank you very much po. Thank you God for bless. calling. God bless po. Bye-bye. God bless. Thank you po. Bye-bye. Alright. So, hindi ko pwedeng sabihin na case closed to. Wala ako sa position to say that. But, condolence and rest in peace sa ating kababayan. Mag-iingat po kayong lahat at too much love will kill you. We'll see. Hindi. Baka nasa pa yan, nasa flag ceremony pa yan. Anong oras na ba? Hindi. 4:48 na ng hapon doon eh. Diyan. 4:48 na po. As of recording. Baka busy lang si labor attaché ngayon sa Jeddah. We'll see. Anyway,
I hope magkaroon ng part 2 ito, no? Magandang talakayan nito at malaman natin anong gagawin ng Polo ngayong ang kaso po sa pagitan ng parehong OFW. Isang Pinay na pumatay sa isang OFW boyfriend niya. We'll see. Abangan natin ito. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Pagpasensya niyo na kung tayo po ay ngayon, recorded video lang tayo. And soon we will go back to live streaming naman po. Magandang araw po sa inyong lahat.